kanyang liwanag at kapayapaan. Magsitayo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi po ang lahat. I welcome you all in the name of our Lord as we celebrate this Holy Eucharist. We would like to specially acknowledge and welcome Vice Consul Christian Andre Aguilar, who will be representing the Philippine Embassy for our celebration tonight. Tayo pong lahat ay nagkatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya, kapayapaan at liwanag mula sa Ama na ating Diyos, mula sa ating Panginoong Hesukristo at sa Espiritu Santo ay sumainyong lahat. Mga kapatid, ngayong huling araw ng ating nobena, pinasasalamatan natin ang Panginoon sa maraming biyayang kaloob niya sa atin at minsan pa natin hinihiling ang kanyang awa at pagpapatawad. Patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Patnubayan niya tayo at samahan tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa
Panginoong Jesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwa. Sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat, makapagbigay galang nawa ang iyong pagparito kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipupuan lahat at makinig sa salita ng Diyos. Unang pagbasa. Walang sinumang makadadaig sa pagiging umaspalad ng Diyos. Pinangakuan ng Diyos ng isang pangmatagalang dinastiya si David na may nais magtayo ng isang templo sa karangalan ng Panginoon. Ang Mesiyas, tagapagligtas, na malapit na nating litain sa kanyang pagsilang ay ang ganap na katuparan ng gayong pangako. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay sa tulong ng Panginoon. Hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumaiyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipo. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatagin ko ang kanyang kaharian. Kilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahariay hindi magwawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Pag-ibig mo'y walang maliw, ay lagi kong sasabitin. Pag-ibig mo'y walang maliw, ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, poon, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang maliw, ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo'y walang maliw, ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, poon, ikaw ay may tipan ng iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa-isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mo'y walang maliw, ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo'y walang maliw, ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan.
Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mo'y walang alim, ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo'y walang alim, ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Oh, hallelujah, hallelujah, Sinag ng bukal liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami ang lawan. Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalahanin ang kanyang mga banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbuubok liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo ang lahat. Sa muli, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi Magandang gabi, Father. The portion of the gospel that we hear today is the continuation of the gospel yesterday about the birth of Saint John the Baptist. If you can remember, during the annunciation of the angel to Zechariah, an elderly priest at the temple, announcing that his wife, who was not only old, but barren, will conceive a child. So naturally, being an elderly man, he would ask question. And in so doing, the angel said, "You will not be able to speak
until you see this happen. Now, some people were asking, why is it that Zechariah was punished for asking for more clarity about what the angel was saying, and Mary was spared when in fact she did the same way? She asked as well the angel, how can this be since I do not know man? Pero hindi naman parusa yung ginawa kay Zacarias. Yung pagpapatahimik kay Zacarias ay isang grace moment for him to be able to somehow ponder and understand in silence the great mystery that unfolds before him. Kung Pilipino lang siguro si Zacarias, mukhang mahihirapan siya. Biruin mo, patatahimikin ka ba naman ng ilang araw at ilang linggo at ilang buwan? Kasi tayong mga Pilipino, we can speak and talk at the same time. Kaya di ba magaling tayong mga choir? But for Zacarias, he was not allowed to talk for him to be able to ponder and to reflect about the great mystery that is going to happen. Because with all due respect to the old man, maaring dumating na yung time na tanggap na niya na hindi na sila magkakaanak. Pero minsan, sabi nga natin, we submit to the wisdom of God, pero minsan yung wisdom ng Diyos ang hirap intindihin. Bakit kung kailan pa tumanda yung dalawa sa kamo ibibigay yung anak? E di sana nung bata pa sila na matibay tuhod nila, they can run after the child when the child goes around, di ba? May isang bata nagsabi sa akin, Father, di po ba nung nanganak si Elizabeth, matanda na siya? Hindi kaya maasim na yung gatas niya na ipapakain niya kay San Juan Bautista? Sabi ko, Diyos ko naman, siyempre pag niloob ng Diyos, lahat ay pagkakaloob niya ayon sa kailangan. But there is something very interesting that we can learn from Zechariah and Elizabeth. Una, yung patuloy nilang kahandaan, their sense of openness and readiness to the plan of God in their lives, even at the twilight and at the end of their own lives. Bakit pinatahimik ng Diyos si Zacariah? Upang kanyang mapagtanto at maunawaan ang dakilang misteryo na magaganap sa kanilang mag-asawa at sa kanilang anak na si San Juan Bautista as far as the birth of the Messiah is concerned. What is it telling us? That the call for conversion, the call for learning, our formation does not end at a particular age or at a particular stage of our lives. Kay bata ka, kay matanda ka, patuloy tayong tinatawag at hinahamon ng Diyos na matuto at mapagtanto. Kaya minsan hindi dahilan yung sabihin natin, ang tagal-tagal ko nang ginagawa ito, kayo pa ba magtuturo sa akin? Because every stage of our life, we should be open to learning. We should be open to God's annunciation. And Elizabeth and Zechariah was open to this possibility. That when the time comes for the Lord to be able to manifest His power and will unto them, even it was very difficult for them to understand and even to accept. Nevertheless, because it was God who said so, they let it be. Second point, in the Old Testament, kapag yung mag-asawa ay hindi nabiyayaan ng anak, ang common interpretation ay hindi kayo kinalulugdan ng Diyos. So imagine the terrible embarrassment on the part of Elizabeth, having not been able to be given a child. And more so with Zacharias, when he was a priest serving at the altar of God. What have we done? Putting myself into the person of Zechariah. What have I done? Why I seemingly is not pleasing to the Lord?
that He is not able to give us at least a son. Pero alam nyo, sa kabila nito, hindi nagtampo si Elizabeth at si Zacarias. Patuloy silang naglingkod, patuloy silang naging tapat sa Diyos. Kaya di ba, when the annunciation to Zechariah happened, it so happened that the lot fell on him to be able to preside at the Holy of Holies. Alam niyo, hindi lahat ng mga kaparian in the Old Testament are given the opportunity and privilege to preside at the main altar where the Holy of Holies is. So nung pinagbunutan nila, the lot fell on him. It was a privilege. So ibig sabihin, kahit matanda na siya, patuloy pa rin siyang naglilingkod. Hindi nagtatampo, hindi nagmamaktol, hindi sumasama ang loob. Kahit paman, tila hindi dininig ng Diyos, hindi pinagbigyan ng Diyos yung tangi nilang hinihiling na magkaanak. Pangatlo, at siguro ito yung pinakadakilang paanyaya din sa atin, yung portion ng ebanghelyo na ating binasa ngayon ay ang awit ng papuri ni Zechariah sa Diyos. And this is a common practice and expression ng mga men and women of God in the Old Testament. You have Mary, her Magnificat. Zechariah, she sings her song, his song in praises to God. Na ano ang sinasabi? That in the midst of our own difficult circumstances and challenges, a sign that we are indeed filled with the Holy Spirit is our capacity to sing our praises to Yahweh, to sing our thanksgiving to God. That is why the choir always reminds us of the angels in heaven. Ano ba ang kaibahan natin pag tayo'y nawala na sa mundong ito at nandun na tayo sa langit? We are like angels. We simply sing our praises to God, beholding His face. And so the people who are filled with the Holy Spirit, like Zacharias in the Gospel today, keep praising, thanking the Lord for the wonders He has done in their lives. If there is any gauge and measure of our authentic faith and devotion to God, it is by the life and joy we project as Christians. Kaya di ba meron yung charismatic song na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Sabi nila, ang mga Katoliko ay masasayang totoo. So mga kapatid, katulad ni Zachariah at Elizabeth, sana sa kabila ng mga difficult circumstances and challenges that we have in our own lives, hindi sana tayo magsawa at patuloy na magpuri kay Yahweh sa kanyang kabutihang loob. At minsan tila sa inip natin sa ating mga hinihiling, sana patuloy tayong maging matatag at matapat sa Kanya. Kahit ilang beses nang umikot ang 9 na gabi at may sanigalyo taon-taon, tila hindi pa rin niya ipinagkakaloob yung inyong hinihingi. Pero mananatili tayo sa pagsimba, sa pagpupuri, sa pagdarasal, sa paglilingkod, sa paggawa ng mabuti. Dahil ang lahat ng ating hinihiling at hinihingi, kung ito'y naaayon sa kalooban ng Diyos, ay Kanyang ipagkakaloob at ibibigay sa atin. Amen. Habang malapit na nating ipagdiwang ang kaarawan ng Panginoon, buksan natin ang ating mga puso sa pasasalamat sa ganitong dakilang biyaya at sama-sama tayong manalangin. Halina, Panginoong Jesus. Halina po lahat para sa pag-aaral. Oh
sumasampay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. O Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin. Ito ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong si Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsigayon po lahat. Lubulog tayo sa ating mapagmahal na Ama sa Langit sa panalangin na itinuro ng ating kapatid at Panginoong si Jesucristo. Hinihiling namin na kami yumiyadya sa lahat at anumang uri ng masasama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, kapayapaan sa aming mga isipan, damdamin at kalooban, kapayapaan sa aming mga tahanan, pamilya at sambayanan. Iligtas mo kami sa kasalanan at ilayo sa lahat at anumang uri ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan, Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, ang kapayapaan ang aking binibigay sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sa inyo rin. Magbigayan tayo paghangat ng kapayapaan sa isa't isa. Please be seated. sa
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ang iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay ng walang maliw na pagsilang ng anak mo, na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna sandali at ating tawagin ang butihing presidente. La Presidentita, Sister Cora po. Good afternoon, everyone. Good evening. Sorry. We are deeply honored by the presence of Vice Consul Christian Andre Aguilar and Mrs. Tiffany Aguilar. Can you have a word, please? Ako ulit, good evening na, hindi na afternoon. Thank you. On behalf of the Filipino Club at Westminster Cathedral, we extend our heartfelt gratitude to all you have joined us this evening for the last night of Simbang Gabi. We are deeply honored by the presence of Vice Consul Christian Aguilar and Mrs. Aguilar. Your presence this evening truly appreciated. Our sincere thanks also to our celebrant Father Erwin. Thank you, Father. Thank you to the commentator, the choir, very amazing voices. Thank you. The readers, the collectors, we are grateful for your time, dedication, and faith of service. And in a very special way, we would like to express our profound gratitude to our Filipino chaplaincy coordinator, Sister Pipot, for her tireless efforts in preparing and organizing this beautiful liturgy. Thank you, Sister, for your good worship. Thank you, Sister, for your continued guidance and support of the Filipino Club. We also thank the members of the different Filipino communities who are here with us tonight. Your presence strengthens our unity and share of faith. Finally, we warmly welcome everyone to proceed to the Westminster Cathedral Hall to join us for our tradition, Filipino Salo-Salo. Thank you very much, and may God bless us all. Thank you. Tinatawagan po ng ating kaarawan ngayong buwan ng Disyembre, birthday and anniversary. Please come forward to the blessing. Thank you. May birthday ngayon, Mr. Okay. Come forward. Anniversary po, birthday anniversary, wedding anniversary, probably. Dito po kayo. Hindi po po tabi kayo. Ayan na. Praise Father, siya magbiglas. We invoke God's blessings upon our brothers and sisters celebrating their birthdays and anniversaries this month.
O Lord our God, source of all abundance, foundation of all love, we praise and glorify your name for the gift of life you have given to our brothers and sisters celebrating their birthdays today, and for this married couple who is celebrating their anniversaries this month. We thank you for the lives wonderfully lived and generously shared with us. So we continue to invoke and beseech your blessing upon them, protection from all harm, and that you defend them from all evil. And more so, may you grant them good health and well-being, and inner peace, and continual blessing through Christ our Lord. Amen. Years daw po, 51 years. Just before the final blessing, I have been instructed by, okay pa po ba kayo dyan po? Ginugutom na yung choir, bilisan na natin. I've been instructed by sister na bagamat we have this young and good-looking Vice Consul Christian, pinapaalam ko ni sister na taken na po siya, yung kanyang may bahay ay dumating na. Saan si Ma'am Stephanie? Ito! Ayan. Will you please stand up po? Vice Consul din po yan natin. So we're blessed to have 2 Vice Consuls this evening. Just before the final blessing, I would just like to take this opportunity that I don't know if how many of you are aware that as far as the Filipino chaplaincy in London is concerned, we have a sede vacante. Wala po tayong Filipino chaplain na pare na name sa Archdiocese of Westminster this time. So in lieu of that, the diocese has appointed an interim coordinator in the person of Sister Pepot. So we thank her for rowing the boat while there is a sede vacante in the Filipino chaplaincy. So on behalf of the Filipino Catholics in the Archdiocese of Westminster in London particularly, we would just like to thank Sister for all your services. And of course, hindi naman yan solo lang niya. She has been supported by the officers, mostly women, ng Filipino chaplaincy, Filipina chaplaincy. So sa lahat po ng mga officers ng Filipino chaplaincy, thank you for your dedicated service and for helping sister as well. So we pray na sana yung bagong taong 2026 ay maghahatid na ng Filipino chaplain para matutukan yung ating Filipino chaplaincy. Kasi hindi naman kawawa naman si Madre, hindi naman siya makapagmisa, no? So, mahirap maghanap ng paring magmimisa kasi siyempre kami lahat may kanya-kanya din kaming mga assignments. So, unlike if there is already a Filipino chaplain who can really concentrate on the ministry. Yes? Yes. After this Christmas party ng chaplains. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay naihain na. Humayo tayong taglay lagi ang pananalig sa Panginoon na sa atin ay kumakalinga at nagmamahal. Salamat sa Diyos.